초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Get away from me. Aaminin kong nagulat at nasaktan ako sa sinabi niyang iyon. Was it because of I didn't tell him what happened to me? Wala naman siyang magagawa tungkol doon eh. I was just between me and Zam Kensley. Lalabas na lang ako kasi total ayaw niya naman akong lumapit sa kanya at ayaw ko ring dagdagan ang kainitan ng ulo niya. Nakakainis. Parang kanina lang looks worried or was it just imagination? Tapos ngayon, he was freaking mad sa hindi ko malaman na dahilan. Sa 2 weeks na pag-stay ko rito, ngayon niya lang ako nasigawan. Ngayon lang siya nagsalita sa akin at hindi ko pa talaga alam ang rason. Naiinis ako kasi feeling ko maiiyak na naman ako. I don't know, bahala na siya dyan. Binuksan ko na ang pinto, akmang lalabas na when he stopped me. And, where do you think you're going? Ayaw mo akong makita, diba? Gusto mo akong lumabas. Tapos tatanungin mo kung saan ako pumunta? Hindi pa ba obvious na lalabas ako? Away from you. Tapos tuluyan na akong lumabas. Bahala ka sa buhay mo. Sumakay ako sa elevator papunta sa rooftop. Magpapahinga na lang ako doon habang ginagawa ko ang sinasabi niyang i-cancel lahat ng appointment niya. Naupo na lang ako sa semento at sumandal sa pader. The wind helps me to calm my nerves. Inumpisahan ko na rin gawin ang trabaho ko at pagkatapos ay nagmuni-muni na lang. Hindi ko talaga inaasahan ang mga mangyayari. Ngayon, I thought it will go the same. Bahay, office, meetings, bahay, ganun lang. Pare-parehas lang naman ang ginagawa ko, pero different face ang nakakaharap ko. Kung hindi ko lang obligado na aksikasuhin ang inaayos ni Mr. G na company namin, hindi ko ako naririto. Pero ako na lang ang kulang para i-manage ang business ko. Well, for now, si Charles, pero next week ako na. I have to pay them, kaya kailangan kong matuto. Bumalik na rin ang memories ko about that company. Minsan na akong ipinakilala ni Dada sa lahat at tinuturoan ng basics. I miss him, sila ni Mama, nakakaalala na ako. Pero may kulang pa rin talaga kung bakit may Zaki sa buhay ko, kung bakit nasa training ako kasama siya. In short, hindi pa lahat, may kulang pa. But I'm still lucky though kasi ako. It took only 6 or 7 months nang simulang makalala ako. Yung iba, it took years for them to remember. Thanks to Grimm's family for all the help. Speaking of Zaki, he's real. Nakita ko ng dalawang mata ko kanina-kanina lang. Pero imbis na excitement o saya ang nararamdaman ko, ay nagalit na lang ako bigla. Hindi ko alam kung bakit, pero napaiyak na lang ako. Those hugs and touches, hindi ko man maalala kung anong meron kami dati, pero sigurado akong kilala siya ng puso ko. Hindi ko nga alam kung anong parte niya sa buhay ko. On the other hand, if he knows me or remembers me, bakit wala naman akong matanggap na tulong galing sa kanya when I was experiencing hell kasama si James? Bakit wala akong nakikitang Zaki? Bakit ngayon lang siya nagpakita? Bakit wala siya when I needed him the most? Naramdaman ko namang tumulo ang luha ko na agad kong pinunasan using the back of my hand. Nagmukha man akong kaawa-awa, wala akong pakialam. Gusto kong mag-emote ngayon. Ako lang naman ang nandito I hate him, even if I don't know why. Yung kondo na binigay niya, hindi ko rin napupuntahan dahil gusto ko ako mismo ang pupunta doon. Na walang nakakalam kahit na sino. Pero sadyang mahigpit ang bantay at hindi ako pinapayagang lumabas nang mag-isa. That's why I'm waiting for a right time to do there alone.
I need to. Baka sakaling malinawan ako kung sino siya sa buhay ko. Dahil nasaktan ako kahit hindi ko alam kung anong nagawa niya sa akin. Gayong ngayon lang ulit kami nakita. Tapos ito pa ang nakakainis. Hindi ko alam kung bakit nagagalit sa akin si Gio. What I have done wrong. Wala akong maisip para magalit siya sa akin, para sigawan niya ako. I stood up and shout at the top of my lungs, like I care kung may makariring man, but I'm sure no one's here. Ako lang. I hate you! I hate you! I hate you both! Alam niyo ba ha, nakakainis kayo. A single tear escape. Lalo ka na, Zaki. Alam mo ba kung anong pinagdaanan ko? Alam mo ba ha? Pero nasaan ka? Nasaan ka nung kailangan kita? Nasaan ka nung hindi ako pinapakain? Hinahampas ako ng kung ano-anong matitigas na bagay. Sinasaktan niya ako ng paulit-ulit. I have a deep sigh. Ngayon ko lang ulit nasabi ang lahat ng ito. Mahirap sa tuwing naalala ko ang pinagdaanan ko. Masakit. Sobrang sakit. But I need to shout. I need a release. Sinasampal, sinisipa, sinusuntok niya ako hanggang sa mawalan ako ng malay. Nasaan ka nung sinasabihan niya ako ng masasakit na salita? Nasaan ka nung wala akong magawa kung hindi ang umiyak at tiisin na lang ang sakit? Nasaan ka noong nakakulong ako sa mainit, bulok at empyernong kwartong iyon? Kailangan na kailangan ko ng tulong. Muntik na akong sumuko dahil hirap na hirap ako noon. You were the only one I have left kasi wala na sila dada sa mga panahong iyon. Pero bakit wala ka pa rin sinasagip ako para pigilan si Tito sa magang ginagawa niya sa akin, para iligtas man lang sana ako sa mga kamay niya. Hindi ko man maalala kung sino ka talaga sa buhay ko, pero bakit pakiramdam ko you have left me alone, suffering? Bakit parang pakiramdam ko you were never really there for me from the very first start? Humagulgol na lang ako pagkatapos kong isigaw lahat ng iyon. Ang dating parang kasalanan lahat ni Zaki. Bakit ko ba siya sinisisi? Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya sa mga araw na iyon. Nasasaktan akong makita siya, kaya napapatanong na lang ako. Iyon lang ang alam ko. I need to let it out. Nang makita ko siya, para bang lahat ng tinatago kong hinanakit ay nailalabas ko. Umiyak na lang ako ng umiyak until someone grabbed my head and placed it on his chest and finally hugging me tight, like he does not want to let me go. Nararamdaman ko pa ang pagdampi ng labi niya sa ulo ko. I'm sorry, I shouldn't left you. Forgive me, Venny. Venny? May 3 tao lang ang tumawag sa akin yan. Mama, Dada, and Zam Kensley. Mas lalo akong naiyak na makilala ko ang taong yumakap sa akin. Kahit hindi ko tignan ang mukha niya, alam kong si Zaki. I'm sorry. Hindi ko mabilang kung ilang beses na niyang sinabi iyon, habang pinagpapalo ko na naman siya sa dibdib niya, pero hindi niya ininda lahat ng iyon. He just kept on hugging me, uttering his sorry. Hindi siya bumitaw sa yakap kahit ilang minuto na kaming ganon ng posisyon. Napagod na rin ang kamay ko kakahampas sa kanya. Inalayo niya ako sa yakap at pinunasan ang mga luha ko. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ko. I'm sorry, Vinny, for all. Napansin ko ring basa ang mukha niya at mapula ang mata. I'm sorry. Bulong niya and kissed my forehead. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko.
Gusto kong sagutin niya lahat ng tanong ko. Pero at the same time, ayaw ko ring marinig. Baka mas lalong mag-breakdown ako at hindi ko kakayanin. At hindi ko din siya matandaan. Saka na lang siguro kapag handa na akong marinig ang lahat. I didn't know you have to experience all of those. I'm so sorry. Kung wala ako para tulungan ka, para iligtas ka sa kung sino mang demonyo ang gumawa sa'yo lahat ng nun. Patawarin mo ako, Vinny. Hindi na mauulit. I will stay at your side whatever happens. Just please, give me another chance. Tumango siya at humikbi din ng mahina. Bakit sa tuwing nakikita ko siyang umiiyak o nasasaktan na parang nasasaktan ang puso ko ng ilang beses? Ano at sino ka ba talaga sa buhay ko, Zaki? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Pinaharap ko siya sa akin dahil nakatungo pa rin ito. I look at him straight to his eyes. I am sorry too. Sorry dahil hindi kita matandaan. Hindi kita maalala. Maybe I can already remember you. Hahanapin ko rin ang sarili kong patawarin ka kung may kasalanan ka man. Bukod doon, sa katanungang nasaan ka sa mga oras na kailangan kita? Kasi ang sakit, Zaki. Tumango siya ng ilang beses. I can explain. Ako naman ang umiling. This is not the right time yet. Goodbye. At iniwan ko siya doon ng mag-isa. Sa bawat hakbang kong ginagawa ay mabigat ang pakiramdam, but I need to do this. Marami naman akong gustong itanong sa kanya. Maalala ko man na siya ng tuluyan, ngunit hindi ko pa kaya. Soon, Zaki. Soon. Dumiretso ako sa banyo ng 5th floor dahil ito ang pinakamalapit sa lahat. Dahil ayoko namang ipakita sa ibang tao ang itsura ko ngayon. Tininan ko ang sarili ko sa salamin at mugto ang mga mata ko. Hindi ko pa rin mapigilang umiyak. Naghilamos ako ng ilang beses at nagstay muna doon ng ilang minuto. Wala naman akong gagawin, kaya okay lang. Kahit hindi mo na ako bumalik sa office si Gio. Babalik na lang siguro ako kapag gusto niya ako makita. At isa pa, ayaw ako makita niya akong ganito kahit walang pakialam yun. Still, I don't want to face him with this kind of face. I looked really horrible. Inayos ko ang buhok ko, but I didn't bother to put a makeup. Para saan pa? Wala naman akong gagawin. Kung tutuusin, pwede na akong umuwi. Napatigil ako nang marinig ang phone ko. Tinignan ko ang caller at it was Gio. Should I answer it or not? But in the end, I swiped the screen to answer the call pero hindi ako nagsalita. You're not gonna break the comfort room's glass again and do stupid things, aren't you? Marinyang sabi, seryoso pa rin. Or more like, he's mad. He's still freaking mad at me. At paano niyang nalamang nasa banyo ako? Inilibot ko ang mata ko sa banyong kinaroroonan ko ngayon pero wala namang nakakabit na CCTV. Baka hidden camera meron. Don't worry. There's no CCTV in there. I just knew. Hindi pa rin ako sumagot. Oo, alam kong mali ang ginagawa kong paglaslas noon. But I didn't think of anything else that time but to end my life after all those things I've through. Ipinikit ko ng mariin ang mata ko. Noon yun. Have you swallowed your tongue and couldn't speak anymore? Answer me, Venus. Cold niyang sabi. No, I won't. I won't do it again. Good. Go home. Carlos is waiting for you outside. Tapos binabaan niya na ako ng cellphone. Carlos is one of his personal driver. Siya rin ang tagahatid ko dati when Gio is not here. Pero madalas sabay talaga kami ni Gio pumasok at umuwi. Siya ang nagdadrive. Nasa isa kasi kaming bahay kaya natural lang na magsasabay kami.
At siya rin naman ang nagsasabing sumabay ako sa kanya, so wala akong magagawa but to follow him. Napapaisip tuloy ako ngayon kung ganon ba talaga kalala ang nagawa kong hindi ko alam na kasalanan para ayaw niya pa ako makita. Idi sige, hindi ko lang sinasabi kung anong nangyayari. Kung makaasta ka, alam mo naman kung magnanakaw na ako ng ilang milyon sa kumpanya niya. Ayoko nang isipin niyon dahil pagod na ako. Bahala siya sa buhay niya.